Mga kaigsuunan ug mga kahigalaan, maayong gabi kaninyong tanan. Akong ikalipay nga ang Dios nagdugang na sad nato og panahon nga atong mapadayon ang atong pagtuon may tungod sa imprecatory prayer. Mao kini ang pag-ampo diin ang Dios mububo nga na sa iyang hustisya ngadto sa taghimo og dautan alang sa kaayuhan sa iyang mga katawhan nga naggahimo og maayo. Palihog ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Psalm chapter 7, magabasa kita sa verses 1 up to 5. O Lord my God, in Thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me, and deliver me. Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver. O Lord my God, if I have done this, if there be iniquity in my hands, if I have rewarded evil unto him that was at peace with me, yea, I have delivered him that without cause is mine enemy, let the enemy persecute my soul, and take it. Yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honor in the dust. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa nato sa iyang bililhong mga pulong. Kini nasugdan nato nga leksyon ni adtong milabay Miyerkules. Og naghisgot ta nga kung ang usa ka Kristohanon mogamit nining imprecatory prayer, dili kini alang sa pagpanimalos, personal kini vengeance. Ang Biblia nagatudlo sa ato nga ang panimalos dili himuong personal tungod kay iya sa Dios ang panimalos. Makita sa Romans chapter 12 verse 19. Og sa pagsulat ni Apostol Pablo, iyang gikuha ang panulat gikan sa Deuteronomy chapter 32 verse 35. Ang ikaduha natong nakatunan mahitungod niining maong klase nga pag-ampo nga kini gituyo para sa kalinggawasan, kadaugan o matawag natong deliverance as well as triumph. Ang tao nga malipayong nagaalagad sa Ginoo, mapinadayunon nga nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, gibabagan sa ubang mga tao, gigamit sa kaaway nga si Satanas ug musulod siya niining maong pag-ampo. Apan ang duha ka butang nga atong hinumduman, dili panimalos, apan alang sa kalinggawasan ug kadaugan. Dinhi niining maong chapter, mubalik ta gikan sa chapter 35 muanita sa chapter 7, makita nato nga si Haring David, ang salmista, karon nagbubo na usab sa iyaha nga mga suliran o gibug-aton ngadto sa Ginoo. Nga mao ra po'y angay natong pagahimuon sa panahon nga duawon kita o makatagbo tag nagkalain-laing suliran, gibug-aton sa atong matag usa ka kinabuhi. Tulo ka butang mga kaigsuonan ang ato karon nga pagatun-an o gaunta ma-apply kini nato kay ang Dios nahibaw ko maminaw man gyud, mahimong dili sama sa eksakto natong handom ang iyang solusyon apan nagsaad siya og kadaugan. Mao kini ang una. King David claims innocence. Verses 3 to 5. Si Haring David nga mo'y nagsulat niini, nabasa naman nato ganiha, kung pananglitan ingon siya, ako nakahimo man og salaot o batok sa ubang mga tao, nahantugti siya. Nga mao pud na iyang buhaton sa akong kinabuhi. Apan dinhi ang linya sa iyang pagsuwat nagasulti nga siya inosente. Ug way gihimo sa ubang mga katawhan diin karon nasakit sa iya, naglagot sa iya. Ug ang iya diri nga pamulong nag-ingon, kung nakahimo ko niini, kung dunay kasalanan nga akong nabuhat, if there be iniquity in my hands, kung nakabuhat kog dautan, ingon siya, nantuguti, let the enemy persecute my soul. Mao na ingon sa verse 5. Pero sayod siya nga diha
nga kabahin, wa niya himuig dautan, wa niya gamita iyang kamot nga makasakit sa ubang mga tao nga nasuko niya, mo nang ginagamit niya ning imprecatory prayer. Dugangan nato sa verse 4. Ang sulti niya dinhi, kung ang kadautan maoy akong gibalos sa mga tao nga gustong kalinaw uban nako, insya nantog ti nga mao pud na ang ilang himuon kanako, pwede ko nilang tamak-tamakan. Nagigamit niya ang pulong, let him tread down my life upon the earth. Pwede ko niyang tamak-tamakan kana kung iyang nanahimo. But this statement again claims that he is innocent. If I have delivered him that without cause is mine enemy. Kung walay hinungdan, ako nasuko o giisip nako siya nga akong kaaway, ingon pa siya, nan, tugti sila nga unsay ilang plano nga rinako ilang mamahimo. He claims his innocence. Busa, kung ugaling mga kaigsunan, mugamit ta og pag-ampo nga ang Dios na magigitakda ang Dios nga iyang gabubo ang iyahang hukom, o kung sa atong pag-ampo iya nang mauyunan nan kinahanglan nga kita mismo inosente. Kay kung kita maoy sad-an unya nagapangayo ta sa hustisya sa Ginoo, di ba? Imprecation is a prayer to invoke the justice of God. Maapil ta nga hingtungdan niini. Mo ninungdan inosente. Kinahanglang inosente. Ikaduha nga atong timan-an, kung mogamit ta niining klase nga pag-ampo, ang atong katuyuan mangayo og hustisya. Verses 6, 7, 8, and 9. Arise, O Lord, in thine anger. Lift up thyself because of the rage of mine enemies. And awake for me to the judgment that thou hast commanded. So shall the congregation of the people compass thee about. For their sakes, therefore, return thou on high. Nagapangayo siya o gustisya. Gusto sab niya nga kung siya may sad-an, nan matulid po siya. Apan giilaman niya nga wa siya nahimong dautan, pero ang mga tao nagaplano og kadautan niya, intention is evil. Mao na ang para sa ubang tawo ngadto niya. They have an evil intent. Munang nagapangayo siya karon og gustisya. 8 and 9. The Lord shall judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to mine integrity that is in me. Oh, let the wickedness of the wicked come to an end, but establish the just. For the righteous God trieth the hearts and the reins. Mauni si Haring David sa iyahang pagkinabuhing matarong. This is King David at his best. He knows that he is doing what is right. He claims that God is the judge of all people. Iyang giapil ang iyang kaugalingon. Hukmi ako og apil. Mao na ang iyang hangyo ngadto sa Ginoo. Hustisya. Dili lang nga silutan ang uban, unya kung siya nakahimo sad, siya mo'y inosente. Dili. Ang iya kung nakaapil siya og himo, apilon sab siya. This is a very good statement gikan kay Haring David. Makita nato dinhi nga may kaangayan, may equity, may fairness sa iyang ginapangayo. Ang iyang sulti, ipakanaog ang hustisya. Ang dautan, silutan. Ang matarong, mamahimo nga inosente o mapamatud-an nga inosente. Busa, mga kaigsuunan, dili lang ni ingon nga magampo lang ko nga ang Dios na may baw sa iya, yahibaw butang naatay kaugalingong sayo. So he asked for justice. Ang ikatulo dinhi nga gihimo ni Haring David, he asked that the righteous be defended. Kung matarong nan panalipdan sa Dios, muna'y gamit sa imprecatory prayer.
Dili ta mag-ingon nga kutob sa tawo nga magsupak nako ron. Ako gyud ning iampo dayon nga ang hustisya sa Ginoo ngadto sa iya, kilatan, magkasakit, mamatay, ayaw usa. But David remembered that not only is he innocent, not only is he asking for justice, but he wants to defend the righteous or the just. Basta matarong panalipdan sab. Verses 10 to 12, mga kaigsunan. My defense is of God, which saveth the upright in heart. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. If he turn not, he will whet his sword. He hath bent his bow, and made it ready. Mga kaigsunan, makita nato dinhi karon, nag-anam og kabugat ang iyang hangyo sa Ginoo. The intensity, his pleading is becoming heavier and weighty. Gusto niya nga ang matarong mapanalipdan. Di ba na atay ginatawag nga madamay, maapil ang way labot? Ang pag-ampo dinhi ni David, bisan kung ang usa ka grupo naa diha ang dautan, ang iyang hunahuna kadtong matarong sa maong grupo, dipinsahan og panalipdan gihapon sa Ginoo. Apan niya ng maong grupo kinsa ang sad-an mao ang silutan. Matuod nga sa usa ka grupo ang binuhatan sa usa, posibleng maapil ang uban. But this is the fair prayer of King David. Pananglitan usa ka pamilya nakaaway nimo. Usa ra man di ay sa ila ang dautan. Ang uban tarong man og intensyon. Ayaw sad iapil nga ang tibuok mga membros pamilya malakip niya ng paghukom sa Dios. Ingon pa sa bala ang kasulatan, bisan unsa nga pag-ampo, a curse causeless. Pananglitan, wala ni hinungdan nga pagpakanaog sa imong ampo para sa pagkatinunglo. Wala yun ni epekto. Muna nga si Haring David, naa ang pagkamatarong. Makita nato nasaktan siya sa binuhatan sa pipila ka mga tao. Moyong ko di lang pipila. Moyong ko daghang mga tao tungod kay sa iyang pagkahari, tungod sa iyang pagkabatanon nga colorful kayong iyang pagkabatanon ug sa iyang paghari. Tingali daghang mga tao nga makasabot. Nangasuko sa iya, babagan siya. Ang uban tinuyo gyud nga siya sakiton. Again, three things that King David did. In his imprecatory prayer, he was, number one, claiming his innocency. Number two, he is asking for justice. And then number three, he wants that the righteous and the just be protected. Inguna na ang unod nato, kung mag-ampo ta nga ang hukom sa Ginoo, iyan ang igabubo sa mga taong masinupakon, taong nagababag sa buluhaton sa Ginoo, tao nga mahimong hinungdan sa pagkaguba sa buluhaton sa Ginoo. And when you apply this imprecatory prayer, remember David. Pugunta, makita nato nga dili personal panimalos apan ang deliverance kon kalinggawasan mo'y mag-aabot. Sa gihapon mga kaigsuunan, naapay sumpay niini apan ako maglaom nga makakat-unta sa paggamit sa mga kamaturan nga atong nabatian karon. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and shalom.